Eh, Google tayo. Taong 2025. 2025, ipinagbabawal na gamot, Philippines. No? Tingnan natin. Meron dito, BOC. First quarter. Ayan fresh. Bureau of Custom o BOC. First quarter ng 2026. Ibig sabihin, January, February, March. 2.5 billion worth of illegal na ipinagbabawal na gamot. Huli. Ganyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Billion ho, mga kababayan. Kay dating Pangulong Duterte, piso-piso mga bossing. Yun yung pagkakaiba. Ngayon, binabaliktad ni Baste Duterte. Para sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Mga balita nga, buwan-buwan, halos buwan-buwan eh. May naaaresto, may nauhuli sa Davao eh. Na ipinagbabawal na gamot eh. Di ba? I love you baby M at Shiro Kansaki, late ka. Late si Shiro Kansaki, Hindi siya. Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan, mga boss chipamo sir, kasi alas 10 talaga tayo nagla-live. Alas 8 pa lang, nag-umpisa na tayo. Tama ba? Alas 8. Alas 9 pa lang, nag-umpisa na tayo. Kaya yung iba, ngayon pa lang nagsisidatingan. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun. Sabi niya, papatayin niya, pero hindi ako yun, Pero kilala kayong ganyan, boss, eh. No, kaya nga ako nanganganib talaga. Ako nangangamba. Nangangamba talaga doon sa buhay ni Attorney Claire Castro. Kasi silang tatlo na magkakapatid, Baste, laging anti-Claire. Si Boy Saksak, anti-Claire. Si BP Sara, anti-Claire. Talagang kabado ko sa buhay ni Attorney Claire Castro. Sana madami siyang bodyguard, no? O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Kaso diyan kayo kilala eh. Na-addict daw yung kapatid niya ang... Mahangin na ba? Tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. Pero mo ilang oras na at 13 minuto na nagsasalita si Baste Duterte. Hanggang ngayon wala pa din tayo nakukuha maganda. At mahalaga sa lahat, unified tayo. May mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang eh. May mga ugali yung mga differences. Diba? Kalimutan muna natin yun. Tama! Tanawa, ang bugiro ng mga buwang. Banat na, putik na yan, tagal eh. Inaantay na ako nung anak ko eh. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan mo na. Mga DDS, putik na yan, naririnig nyo si Baste Duterte. Kailangan daw organisado kayo. Hindi yung away dito, maharlika, away ng bugris na si Bornek versus yung puting ahas. Tapos sino pa ba? Yung mga vlogger nila, nag-aaway-away, isyuhan sa pera, sila nagbubukuhan na kesyo daw nang buburaot doon sa mga tagapakinig. Kailangan daw organisado kayo. Paano naman magiging organisado? Parang puro patay gulo. Sorry, ayoko ituloy. Natin yung mga differences natin. Yes! Magkaisa tayo. Yes! At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong tumilos. Wala naman. Tagal nyo nang kumikilos. Halos ilang taon na. No? Ilang taon na itong mga kababayan, kesyo kikilos, kesyo ganito. Kada buwan, may sasabi, may bago na naman po. Kada buwan, may bagong may bagong ganyan. Merong bagong grupo na makakapag Tapos, yung kila Chavit Singson, malawak ang rally. Makita mo, 100,000. Hindi man lang umabot ng 100,000 eh.
10,000. Hindi yata umabot din ng 10,000 eh. Diyan, no, mga kababayan, sa pagtitipon nila, ilan ho sa tingin nyo sila dyan? Baka 30, 40, 50 o 100? Basta Duterte yan, nagsasalita ah. Wala pa ako naririnig na magaganda sinasabi. Duterte, sigawan na. Oh, ganyan mong kalabnaw at kababaw at kauto-uto, yung mga yan talaga. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala namang Kasi nasusuka na din sa inyo ang mainstream media, sa totoo lang. No? Meron pang pag ganun, hindi atin ang mainstream media. Ibig mo sabihin, bias pa sa inyo ang mainstream media? Eh yung mga kupal nga ninyong mga taga-sunod, taga-follow, o yung mga vlogger ninyo, yung sila Bornek, puro katarantaduhan ang pinagsasasabi. Patay na daw si BBM, naka-pressure na daw si BBM, may stage 4 cancer na daw si BBM. Tapos etong mga utu-utu naman ninyong mga followers, paniwalang paniwala na hindi totoo na nakita o yung ibinabalita ng mga mainstream media na hindi daw si BBM yun. Di ba? Sinapul sila nung mga media. Kung may agenda kayo ng paninira, wag nyo na daw silang idamay. Baste. No? maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased towards the article or the headline, you will support that headline. Boss, sabihin mo na. Ang tagal naman sabihin nito yung ulo lang ni BBM. Kasi sinabi, ulo lang ni BBM! Nasa dulo yata yun. Ulo lang ni BBM ang kailangan natin. Putek, para kayo pupugot ng ulo. Oh? Mamaya ho, madadaanan natin ng vlog na ito yan. Eh, yung lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or not really the Filipinos only, but the entire world, that they look up to the mainstream media. Kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by no, I do not blame them. May iba na talagang rabid na anti-Duterte ng mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot. Wala na naniniwala sa kanila, ano? Ultimo yung mga mainstream media, wala. Sinosopla na ho sila ng mga, mga mainstream media. Talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know. Hindi kaya ganun yung ginawa ng dating Pangulong Duterte? No? Because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near him. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. Hinahanap ko yung pugot-pugot ulo ni Baste. Konti lang sila, wala pang 100, mga bayaran DDS, sabi ni Ma'am Malu si Ron.